Cristina Bernadette Cojuangco Aquino, ang tinaguriang Queen of All Media. Mula nang siya ipinanganak hanggang sa kasalukuyan, sinubaybayan ng buong Pilipinas ang kanyang buhay na tila isang teleserye, puno ng drama, intriga at tagumpay dahil anak siya ng dalawang haligi ng demokrasya na sina dating Pangulong Cory Aquino at dating Senador Ninoy Aquino. Sa kabila ng kanyang tapang sa pagharap sa mga kontrobersya at pagsubok sa showbiz, hindi rin siya nakaligtas sa sakit at pagkabigo sa pag-ibig. Ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang mga lalaki na dumaan sa buhay ni Kris Aquino. Number 1. Alvin Patrimonio. Nagsimula ang lahat nang padalhan ni Alvin si Kris ng tickets para sa kanyang unang laro sa PBA noong 1988. Noon ay 17 years old pa lamang si Kris, habang 23 naman si Alvin. Ayon kay Kris, lumalim ang kanilang relasyon at si Alvin raw ang kauna-unahang lalaking iniyakan niya. Pagsapit ng 1989, ikinasal na si Alvin. Sabi ni Kris, isa sa kanyang mga pinagsisihan ay ang hindi pagsagot sa tawag ni Alvin noong siya ay mag-18 years old. Number 2. Gabby Concepcion. Panahon pa ng panunungkulan ni dating Pangulong Cory Aquino nang manligaw si Gabby kay Kris. Nagkasama sila sa pelikulang Pangako ng Puso noong 1990. Ayon kay Teddy Boy Locsin, na noon ay legal counsel at information minister ng Pangulo, dumaan sa background check ng Presidential Security Group ang mga manliligaw ni Kris, kabilang si Gabby. Aniya sa isang interview sa talk show na kontrobersyal ni Boy Abunda noong 2003, Gabby was the first, I think. The Presidential Security gave me a picture of Gabby and her, so we were watching out for her. Number 3. Robin Padilla. Unang nagkakilala sina Kris at Robin sa 18th birthday TV special ni Kris noong 1989. Aminado si Robin na may malaking crush siya noon kay Kris at niligawan niya ito sa pamamagitan ng love letters. Nang maging sila na, madalas siyang isinasama ni Kris sa mga events sa Malacanang dahil nanunungkulan pa noon ang kanyang inang si Cory bilang Pangulo. Pero may mga bulong-bulungan na hindi sang-ayon si Cory sa kanilang relasyon. Ayon kay Robin, pakiramdam niya ay you and me against the world ang sitwasyon nila. Sa huli, inamin ni Robin na siya rin ang naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Sabi niya sa isang interview noong 2010 sa ABS-CBN News Online, "Adik ako nun. Hindi ko na-value ang ginagawa niya. Nung tapos na, saka ko na-value. Ako ang may diferensya." Ayon kay Kris, una daw siyang na-turn off kay Robin nang umutot ito sa loob mismo ng Manawag Church habang sila ay nagsisimba. Number 4. Aga Mulak. Sa isang panayam noong taong 2000, sa talk show ni Boy Abunda na Private Conversations, inamin ni Kris, "Aga Mulak was my first love." Hindi na niya idinetalye kung paano sila naging magkarelasyon, pero nagkasama sila ni Aga sa dalawang pelikula, Humanda Ka Mayor, Bahala na ang Diyos noong 1993 at Bakit Pa Kita Minahal noong 1994. Number 5. Philip Salvador. Nag-umpisa ang relasyon ni Kris at Philip habang ginagawa nila ang pelikulang Nandito Ako noong 1994. Pero naging matindi ang pagtutol ni dating Pangulong Cory Aquino, isang devoted Catholic, dahil si Philip ay kasal pa noon sa kanyang asawa kahit matagal na silang hiwalay. 5 taon din ang itinagal ng kanilang relasyon bago sila tuluyang naghiwalay noong 1999. Nagkaroon sila ng isang anak na lalaki, si Joshua Philip. Sa interview ni Kris sa talk show na Private Conversations ni Boy Abunda, sinabi niyang, "Kung natanggap lang ng mommy ko si Philip, we'd stay together. Malaking factor sa akin yon. As much as I have grown up, I am still a mama's girl." Number 6. Vic Soto. Sa November 2003 cover story ng Yes Magazine, iniulat na inamin ni Kris na nag-date sila ni Vic Soto a couple of times in the past, particularly after Philip and before Joey. Pero nilinaw ni Kris na hindi umabot sa seryosong relasyon ang lahat sa pagitan nila ni Vic. Unang binanggit ni Kris
ang tungkol sa kanila ni Vic sa isang live interview sa TV Patrol noong September 2003 nang magsalita siya tungkol sa breakup nila ni Joey Marquez. Ayon kay Chris, inaakusahan daw siya ni Joey na nakikipag-text pa raw siya kay Vic. Number 7. Joey Marquez. Nagkaroon si Chris Aquino ng extramarital affair sa nooy mayor ng Parañaque City na si Joey Marquez na tumagal ng halos 1.5 taon. Ayon sa Yes Magazine, November 2003 cover story, nagsimula raw ang lahat matapos ang exclusive interview ni Chris kay Joey para sa The Buzz noong March 2002 sa Manila Hotel, kung saan tinalakay nila ang hiwalayan ni Joey sa kanyang asawa ng 12 years na si Alma Moreno. 3 buwan matapos ang hiwalayan, inanunsyo ni Joey na may bago na siyang karelasyon at ito ay si Chris Aquino. Unang naging malaking kontrobersya ang paghaharap ni na Chris at Alma sa Asian Hospital sa Muntinlupa kung saan na-confine si Joey dahil sa hypertension. Matapos ang insidenteng iyon, nag-cool off muna ang dalawa pero kalaunay nagkaayos at naging live-in partners. Pero noong September 24, 2003, live sa TV Patrol, ikinagulat ng buong bansa ang mga revelasyon ni Chris na tinutukan daw siya ng baril at sinaktan ni Joey sa kanilang kondo sa Taguig. Mas lalong nagulat ang publiko nang isinawalat ni Chris na nagkaroon daw siya ng STD mula kay Joey. Mariing itinanggi ni Joey ang lahat ng paratang at sinabing wala siyang kailangang ihingi ng tawad. Nagpatuloy ang word war ng dalawa sa media hanggang sa lumabas si Joey ng live sa front page ulat ni Mel Tiangco noong October 2, 2003 kung saan siya ay nagbigay ng public apology. Bago pa ito, binawi na ni Chris ang 4 na kasong isinampa niya laban kay Joey. Nagkaroon sila ng closed-door settlement meeting bilang formal na pagtatapos ng kanilang relasyon. Number 8. James Yap. Unang nagkakilala sina Chris Aquino at PBA star player James Yap noong February 6, 2005 sa isang restaurant sa Green Hills, San Juan. Ayon sa Yes Magazine 2011 cover story, si James mismo ang nag-request sa kanyang talent manager na si Dondon Monteverde na ipakilala siya kay Chris na crush daw niya mula pa noong high school siya. Pagkalipas lamang ng 5 buwan mula nang magkakilala sila, noong July 10, 2005, ikinasal sina Chris at James sa isang private ceremony sa bahay ng best friend ni Chris na si Boy Abunda sa Quezon City. Biniyayaan sila ng isang anak, si James Yap Jr. na mas kilala bilang Bimbi. Ngunit hindi rin naging madali ang pagsasama nila. Pinakakontrobersyal ang isyong pangangaliwa umano ni James. Noong February 24, 2007, sa panayam sa Star Talk sa GMA, inamin ng dating receptionist ng Bello Medical Clinic na si Hope Centino na nagkaroon sila ng relasyon ni James mula March 2006 hanggang January 2007. Mariing itinanggi ni James ang akusasyon at sinabing si Hope ay taga-schedule lamang ng kanyang facial sessions. Sa kabila nito, pinanindigan pa rin siya ni Chris na 7 buwan ng buntis noon. Pero noong June 27, 2010, live sa The Buzz, inanunsyo ni Chris na tapos na ang kanilang pagsasama. Sumunod dito ang media frenzy mula sa kawalan ng prenup hanggang sa paghahain ng annulment at settlement, lalo na't malayong mas malaki ang yaman ni Chris kumpara kay James. Noong January 9, 2012, naaprubahan ng korte ang annulment ng kasal ni na Chris at James. Number 9. Herbert Bautista. Noong 2014, naging usap-usapan ang maikling relasyon ni na Chris Aquino at Herbert Bautista na nooy mayor ng Quezon City. Ayon kay Chris, tumagal lamang ng 3 buwan ang kanilang relasyon, pero sa kabila ng ikli nito, umabot pa sa puntong nag-propose ng kasal si Herbert noong unang Biyernes ng April 2014. Hindi agad ibinahagi ni Chris ang buong detalye, pero makalipas ang halos 1 taon, isinulat niya ito sa kanyang blog post noong February 2015. Saad ni Chris, he said, "Walang romance, walang lokohan, walang bulahan. Okay na raw ba ako to marry him
kasi nga pagod na siya. Ngunit kinabukasan lang matapos niyang i-announce ng live sa Aquino and Abunda Tonight ang kanilang relasyon, nakipaghiwalay na si Herbert April 8, 2014. Sa isang panayam sa Bandila noong June 6, 2014, binanggit ni Mayor Herbert na ang hindi pagsang-ayon ng kanyang mga anak kay Chris ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi naging posible ang kanilang relasyon. Noong January 22, 2017, muling nagkita ang dalawa sa Rome, Italy, kung saan muling nag-propose si Herbert at binigyan si Chris ng 1-carat diamond ring. Tinanggap ito ni Chris, ngunit ibinalik rin niya ito kinabukasan. Number 10. Mel Sarmiento. Noong August 2021, isinapubliko ni Chris Aquino ang kanyang relasyon kay Mel Sarmiento, dating congressman ng Western Samar at dating Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary noong panahon ni President Noynoy Aquino. Sa loob lamang ng ilang buwan, nag-propose si Mel at isinapubliko ni Chris ang kanilang engagement noong October 2021. Pero sa kabila ng magandang simula, hindi rin naging matibay ang kanilang relasyon. Noong January 2022, kinumpirma ni Chris na cancelled na ang kanilang engagement. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi ni Chris na ang kanyang lumalalang kalagayan sa kalusugan at emotional stress ay naging bahagi ng dahilan ng kanilang paghihiwalay. Number 11. Mark Leviste. Matagal na silang magkaibigan, ngunit mula noong January 2023 ay napadalas ang pagbisita ni Batangas Vice Governor Mark Leviste sa Los Angeles, California, kung saan nagpapagamot noon si Chris. Noong February 2023, nilinaw ni Chris na si Mark ay kanyang male best friend matapos ang isang sweet Instagram post ni Mark. Noong June ng taong iyon, nakumpirma ang kanilang relasyon, ngunit napilitan itong i-pause dahil sa hirap ng long-distance relationship habang nagpapagamot si Chris sa kanyang lumalalang autoimmune diseases. Nagpatuloy pa rin ang kanilang komunikasyon, ngunit tuluyan nang natapos ang kanilang relasyon noong November 2023 matapos umanong may mga bagay na nalaman si Chris at dahil na rin sa hindi pagkakasundo ni Mark at ng anak ni Chris na si Bimby. Number 12. Dr. Mike Padlan. Unang lalaki sa buhay ni Chris na hindi isang artista, politiko o atleta, kundi isang doktor. Si Doc Mike ay unang nakasama ni Chris bilang travel doctor noong May 2022 habang siya ay nagpapagamot sa US. Kalaunan, naging malapit sila at noong April 2024 ay opisyal na naging magkasintahan. Maalaga si Doc Mike, ilang beses siyang bumibisita sa Amerika para bisitahin si Chris kahit na hindi bayad at nag-aabono pa. Ngunit habang lumalala ang autoimmune condition ni Chris, unti-unti raw lumayo si Doc Mike. Noong September 2024, tuluyang naghiwalay ang dalawa. Sabi ni Chris, "I was the one who loved and needed more." Marami ang dumaan pero walang nanatili. Sa kabila niyan, hindi pa rin mag-isa si Chris dahil biniyayaan siya ng dalawang mapagmahal na anak. Ano sa palagay mo ang dahilan kung bakit hindi nagtagal ang lahat ng naging relasyon ni Chris? Aabangan namin ang sagot mo sa comment section. At dyan na nagtatapos ang ating kwentong kaalaman sa araw na ito. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating Facebook page at mag-subscribe ka na rin sa ating YouTube channel. At laging isaisip na ang magandang bukas ay nag-uumpisa sa pagtuklas.